Good morning po sa lahat. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at purihin ng Panginoon. At tayo ay nandito, tayo ay kinindinako sa lugar na ito upang sama-sama natin siyang sambahin. And He is worthy of our praise. Sabi ng ating awitin, His faithfulness is great. And that is the reason why we have that blessed assurance. Dahil hindi nagbabago ang salita ng Panginoon. It is not based on our faithfulness, kung bakit naging faithful ang Diyos. It is because He is a faithful God. At anuman ang covenant na Kanyang ibinigay sa Kanyang mga tao, ay tutuparin niya po yon. At isa po yung kasiguraduhan sa atin. At mapag-usapan din natin ang kasiguraduhan na yan sa umagang ito. Para po sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo. Basahin natin ang karugtong ng natalakay na nating verse 1 and 2. Colossians chapter 1. Tayo po ay tatalakay ng verse 3 hanggang verse 8 sa umagang ito. At basahin po natin ang sagutan. Hinihiling ko ang mga kalalakihan na basahin ang verse 3. Sumagot ang mga kababaihan at sabay-sabay po tayo sa verse 8. Colossians chapter 1, verse 3 hanggang 8. Men, begin. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. We have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all the saints. Because of the hope reserved for you in heaven. We have already heard about this in the message of truth. The gospel that has come to you is bearing fruit and growing all over the world, just as it has among you since the day you heard it and recognized God's grace in the truth. You learn from this Epaphras, our much-loved fellow slave. He is a faithful minister of the Messiah on your behalf altogether. And He has told us about your love in the Spirit. This is the word of the Lord. Tayo po ay sanaling manalangin. We thank the Lord sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kami po ay makapakinig ng iyong mensahe, Panginoon, from the letter of Paul to the Colossians. We thank the Lord sa pagkakataon na ito and we ask Thee na Ikaw po, Panginoon, ang magbukas ng aming puso at kaisipan, Panginoon, sa mga katotohanan namin pong matutunghayan at mapapakinggan. And help us, Lord, and nawa ang iyong banal na Espiritu ang kumilos sa aming kalagitnaan. Ano man po ang mga paghahamon, pagtutuwid o pangangaral, Panginoon, naming mapakinggan. Nawa, Panginoon, ay maging bukas ang aming puso at isipan. At nawa, Panginoon, ang mga katotohanan naming mapakinggan. Ito ay tumimo sa aming mga puso at isipan na siyang patuloy na maging gabay namin sa aming paglakad at paglingkod sa inyo. At dalangin ko, Panginoon, na nawa maibigay namin ang aming buong atensyon at ang bawat bahagi ng pananambahang ito ay maging kalugod-lugod at kaaya-aya sa inyo. Pakalinisin niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ano man pong magiging balakid na iyong nakikita sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, kahabagan niyo po kami, O Lord, na maibigay namin ang katampatang pagsamba sa inyo. For you are a gracious God. You are worthy of our highest praise, adoration, and worship, Lord. At sa iyo lamang ito aming ibibigay. And help us, Lord, by your grace, na kami, Panginoon, ay maging kaaya-aya at karapat-dapat sa inyong harapan, Panginoon. Hindi lamang sa araw na ito, maging sa lahat ng pagkakataon at araw, Panginoon, ng aming buhay. All this we pray with thanksgiving. Christ's precious holy name. Amen. Mari na po kayo mo po. At ako po ay nagagalak na magamit po sa araw na ito to be a mouthpiece of God. At sa inyo pong pagtalakay sa Book of Colossians o sa sulat ni Pablo sa mga Colossian believers. Ako rin po ay nagagalak na kayo po ay nagsisiris ng book sa inyong sermon. Dahil ito po ang pamamaraan na ginamit ng Panginoon sa amin sa SGCC upang lalo kaming matuto sa kanyang salita. Both preachers and listeners ay mas natututo sa ganitong pamamaraan. And I know, hindi lamang ito ang pamamaraan na ginagamit ng Diyos. Maging ang iba rin din namang
style ng pangangaral. For our God is a sovereign God. Ngunit ito ay ang ginamit ng Panginoon upang kami ay palaguin sa aming pananampalataya sa SGCC. At isa itong hamon sa mga tumatayo dito sa gitna. Dahil ang sermon series ay hindi madali sa mga nabibigyan ng obligasyon na tumayo dito. Ay obligado ka ring mag-aaral dahil hindi ka lang pwedeng mamulot kung saan-saan, kung anong paksa ang iyong dalhin dito, but you have to go kung ano ang tinatalakay, kung ano ang tamang paksa. And ang napakalaking tulong ng book series, lalo na po sa sermon, ay inyo pong makikita ang tunay na kahulugan ng bawat talata. Ito pala yon. Ito pala ang context nun. At hindi po tayo nawawala sa totoong konteksto. At later on, ay maiiwasan na rin natin ang mamulot, cherry picking na sinasabi nila, namumulot ng mga anong verse na sa tingin lang natin, ay ugma sa ating gustong pagkaunawa. At isa pong kagalakan na kayo po ay nag-aaral ng ganitong pamamaraan. And ang pamamaraan ito ay tinatawag din na iba na expository preaching. Mayroon din namang tinatawag na topical expository. Ngunit ang by book na sermon ay wala kang ibang paraan, but kundi talakayin ito expository. At sa biyaya ng Panginoon ay ating mauunawaan. It is not sa galing ng preacher, it is not sa inyong katalinuhan o sa inyong kakayanan. It is always by the grace of God na tayo ay natututo sa Kanyang salita. Dahil walang ibang tagapagturo kundi ang banal na Espiritu. For a brief background ng Book of Colossians, and I think inyo na itong natalakay for last 2 weeks, ang Book of Colossians or ang Epistle of Paul to the Colossian Saints, ito po ay dahil sa pagbisita ng isang mananampalataya, si Epaphras, kung inyo pong nabasa na ang buong aklat ng Colossian. Sa pagbisita ni Epaphras kay Paul habang siya ay nakapiit o habang siya ay nakakulong doon sa Rome. And siya doon ay naka-house arrest at sa report na kanyang natanggap mula kay Epaphras, kaya si Pablo ay sumulat. Si Epaphras ay isang mananampalataya na na-convert most likely sa pagministry ni Paul doon sa Ephesus. Dahil from Colossae to Ephesus, I think ito ay mga 120 or 180 miles away lamang. Ngunit hindi nakarating doon si Apostle Paul. At si Epaphras bilang isang disciple ni Apostle Pablo, siya din ay humayo sa karatig na syudad. At ito ay ang Colossae. At kasama na doon din sa lugar na yun ang Laodicea. Kung may mabasa kayong Laodicean Church sa Book of Revelation, ay ito yun ay isa rin sa mga naging bunga ng pag-minister ni Apostol Pablo doon sa Ephesus at dinala ni Epaphras doon sa Colossae, and then sa Laodicea and sa karatig ng mga syudad. Ang Colossae, majority ito ay hintil at mayroon din namang mga Hudyo, but majority sila ay mga hintil. Bagamat ang church in Colossae ay hindi personal na napuntahan ni Apostol Pablo, ipinakita niya dito sa kanyang sulat ang kanyang pagmamahal sa kanila, ang kanyang concern and interest, especially sa panahon kung saan ang church ay nahaharap o nakakaranas ng pag-atake mula sa mga bulaang tagapagturo o mga false teachers. At ang mga ito ay tinatawag nating mga Gnostics sa panahon natin ngayon. I don't know kung tawag na nila noon nito ay Gnostics. Ngunit sa kapanahunan natin ngayon, ang tawag natin sa mga ganitong katuruan ay Gnosticism at ang mga nagtuturo ay mga Gnostics na nagiging salot sa iglesia ng Colossae. Ang Gnostics or Gnosticism, ito ay from Greek word na gnosis, na ang ibig sabihin ay knowledge, G-N-O-S-I-S, gnosis. Ang ibig sabihin ay knowledge, especially knowledge of spiritual mysteries. Ito ay may paniniwala na ang katawan lamang ng tao ang likas na masama. So ang mga material thing lang ang mga masasama, ngunit ang espiritu ng tao, ito ay talagang spiritual. Sila rin ay naniniwala na
hindi lahat ng bagay na spiritual o lahat ng mga spiritual wisdom or spiritual knowledge ay available sa lahat kahit ikaw pa ay isang mananampalataya. Ngunit may mga ilan lamang na ipinagkalooban ng Diyos ng mga knowledge na ito sa pamamagitan ng mysticism o sa pamamagitan ng paggawa ng mga rituals. Ito ang kanilang tinuturo. Although walang direktang binanggit si Apostol Pablo sa kanyang sulat kung ano ang doctrinal error na kinakaharap ng church, makikita natin sa kanyang sulat o sa kanyang tinuturo ang mga posibleng problema na kinakaharap ng Church of Colossae. Ang tema ng Book of Colossians ay ang supremacy ni Christ or the preeminence of Christ or the sufficiency of Christ. Ang aklat na ito ay nagtuturo that Christ alone is enough. It is enough for our salvation and it is enough also for our sanctification. Ang sulat na ito is very relevant sa atin sa panahon ngayon, dealing with any false teaching na nagdi-deny ng sufficiency ni Christ sa ating kaligtasan at sa ating pamumuhay or sa ating spirituality. Kung inyong narinig ang grupo ng New Age movement, I think sa mga nagsasaliksik, narinig nyo na ito, the New Age movement, I think sila ay lumabas late 70s and early 80s. At mayroon din sa kapanahon na yun yung tinatawag natin na spirit science. At marami pa. Sila ay nagtuturo about mysticism. Sila ay nagtuturo that we can rediscover yung mga ancient wisdom. At sila rin ay nagtuturo na ang lahat ay Diyos. Nabanggit yun ng ating Pastor Arnel nung nakaraan. Na mayroong mga nagtuturo na ang lahat ay Diyos, just like the Mormons or Mormonism. Sila ay nagsasabi na kayo rin ay Diyos. Kagaya ng makapangyarihang Diyos, kahit even small letter God. Ngunit ito ay hindi tinuturo ng Biblia. According to spirit science, humans can create their own realities. You can create your own realities. This is according to spirit science. And both individually and as a whole. Sa pamamagitan lamang the power of truth or of the power of mind. And dapat tayo mag-ingat. Bakit? Dahil laganap dito sa Saudi, even sa Pilipinas. At ito rin ang mga mindset or direksyon ng mga humahawak ng tinatawag natin na Word of Faith movement. Ito ay laganap sa Pentecostals. Or ang tinatawag natin na name it and claim it. Maririnig mo parati sa kanila na I declare, I claim, or I command, etc., etc. There is a power sa inyong pananalita. It comes from your thought. And in the last 2 weeks, ay inyo pong narinig ang mga katotohanan sa greetings ni Apostol Pablo. Makikita natin yan in verse 1 and 2. Kanyang greetings sa mga mananampalataya sa Colossae. At ang kanyang sabi doon sa may verse 1 and 2, aking lamang pasadahan ng mabilis. Sabi niya doon, Paul, ito ay patunay na ang sulat na ito ay galing kay Pablo. And an apostle of Jesus Christ. Sinasabi dito ni Pablo na ang kanyang authority, ay siya ay isang apostle. Siya ay isang apostole, siya ay isang pinadala. Pag sinabi natin na apostle, the sent out one. Ibig sabihin, siya ay ipinadala ng Panginoong Hesukristo by the will of God. Yang sabi diyan, Paul, an apostle of Christ Jesus, by God's will or by the will of God. Na ang kanyang pagiging apostle ay hindi ito galing sa kaninumang otoridad. Hindi ito galing sa kaninumang tao na nag-assign sa kanya sa apostle. Hindi ito nanggaling sa isang grupo or institusyon na siya ay itinalaga bilang apostle. But siya ay naging apostle ni Jesus Christ by the will of God. Ito ang ini-establish ni Apostle Pablo na authority. Na siya ay lingkod at siya ay ipinadala ng Diyos. At kanyang kasama dito si Timothy. Sabi niya, and Timothy, our brothers. This speaks na habang sinusulat dito ni Pablo, ang sulat na ito to the Colossian believers, ay kasama ni Pablo si Timothy noong time na iyon. Okay. To the saints and faithful brothers
in Christ at Colossae. Natalakay na ito ng ating Pastor Arnel kung ang pinakaibig sabihin ng santo o bakit tayo ay naging santo at ano ang ating dapat isa sa buhay bilang isang santo. Ito ay nagpapahayag kung para kanino ang sulat na ito. To the saints and faithful brothers in Colossae. To the saints, sa mga santo, to those who are set apart by God. We are set apart by God, for God, at sa pamamagitan lamang din ng Diyos. By God, for God, and through God, or through the Lord Jesus Christ. Grace to you and peace from God our Father. Ito po ay signature na greetings ni Apostol Pablo at inyo po itong makikita sa kanyang mga sulat. Grace to you and peace. Ito ay nagpapahayag na ang biyaya at kapayapaan ay nanggagaling lamang sa Diyos. Sabi niya dyan, grace to you and peace from God our Father. Ang biyaya ng Panginoon, the unmerited gift na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, always results in peace. Kaya sabi niya, grace to you and peace. Because grace produce peace sa bawat mananampalataya. And the order is always like that. Hindi niyo makita yan sa ibang sulat ni Pablo na sinabi niya, peace to you and grace. It is always grace to you and peace. For without grace, ay wala pong peace. Yan po ay kaunting review lamang sa ating natalakay noong nakaraan. At sa araw po na ito, ay ating tatalakayin ang verse 3 hanggang 8. At sabi ni Pastor Arnel naman, pag hindi ko ito natapos, ay pwede pa akong bumalik sa susunod. No? But sa biyaya ng Panginoon, nawa ay matapos ito. Ito ay patungkol sa thanksgiving and prayer ng Apostol Pablo. At tatlong bagay po ang ating makikita sa umagang ito. At ito ang ating pagtutuunan ng pansin. Una ay ang kanyang pasasalamat sa manifestation ng biyaya. Paul is thankful. He is giving thanksgiving to God for the manifestation of grace. At ang pangalawa, he is thankful or giving thanksgiving to God for the means of grace. At ang pangatlo ay he is thankful to God for the minister of grace. Verse 3, kanyang sabi, ang akin pong binabasa ay ESV, ang akin pong reference. So, medyo may konting pagkakaiba sa inyong binabasa. Sabi niya, verse 3, sabi niya, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. We. So, take notice ng plural na pronoun na ito na ginagamit ni Apostol Pablo. Kanyang sinasabi dito na hindi lamang siya ang nagpapasalamat sa Diyos, kundi pati rin din naman ang kanyang mga kasama. And he mentioned Timothy doon sa may unang talata, sa verse 1. At kanyang binanggit na mayroon siyang mga kasama. Ang verse 1 ay ito ang kanyang greetings sa mga Colossian believers. We always thank God. Okay, their thanksgiving is addressed to God. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ. No? Sa pagsulat pa lang ng thanksgiving na ito, ay nasa kaisipan na ni Apostol Pablo ang mga bagay na kanyang tatalakayin at atin yan makikita sa succeeding verses na ang tinalakay ni Apostol Pablo kaagad ay ang the preeminence of Christ or the supremacy of Christ or the superiority of the Lord Jesus Christ. At dito sa kanyang thanksgiving ay makikita natin ang kanyang pagbigay ng diin sa katangian ng Panginoong Jesucristo. He make mention that Jesus Christ is God and the Father of our Lord Jesus Christ. And alam ni Apostol Paul ang dinadanas ng iglesia ngayon o ang umaataking maling niya ito sinabi. And Paul knows na ang pag-affirm na si Kristo ay anak ng Diyos, is to make also Christ equal with God. Ang sinasabi ng iba, nakita ninyo, si Kristo ay anak lamang ng Diyos. But no. To say that Christ is the Son of the living God is to say that Christ is God. John 5 verse 18, sabi doon, this was why the Jews were seeking all the more to kill him or to kill Christ. There are two reasons na makikita natin in the book of John, bakit gusto ng mga Hudyo patayin si Jesus Christ. Una, nilabag niya ang Sabat, at ang pangalawa ay he make himself equal
with God. So John 5:18, this was why the Jews were seeking all the more to kill the Lord Jesus Christ. Because not only he was breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. So pag sinabi ni Pablo na ang Diyos ay ang Ama ng Panginoon Kristo, he is also saying that Jesus Christ is God. At malinaw itong sinasabi ni Pablo sa susunod na talata, no? Colossians chapter 1 verse 15, tayo ay umusad ng konti. Sabi niya, he is the image of the invisible God. Siya ay ang imahe ng hindi natin nakikita ng Diyos, the firstborn of all creation. Verse 19, for in him, ano sabi doon sa susunod? For in him all the fullness of God was pleased to dwell. Sa kanya nananahan ang buong pagka-Diyos. Kaya sinasabi dito ni Pablo na si Kristo, Christ is supreme. Christ is enough. At ito ay mas lubos pang maipapaliwanag sa mga susunod ninyong pag-aaral. Also, makikita natin ang pag-affirm ni Apostle Paul sa lordship ng ating Panginoong Hesukristo. They always thanks God, or they always give thanks to God, the Father, of whom? Of the Lord Jesus Christ. Ang word dito na Lord, ito ay kurios, no? Sa wikang Griego or sa Greek word. It is the Greek word na ginamit ng Septuagint. Ang Septuagint, ito ay Greek translation ng Hebrew Old Testament. Ang ginamit ng Septuagint na translation sa pangalan ng Diyos na Yahweh is kurios. At ito rin ang ginagamit ni Pablo to address Jesus Christ as his Lord. So, si Pablo ay nagtuturo dito that the Lord Jesus Christ, he is the Lord. He is above all other things. He is the supreme God. Addressing Jesus Christ as his Lord. Ang salitang Lord ay siya yung nag-iisa na mayroong otoridad. He is the supreme being. So sa kanilang pasasalamat sa Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo, sila ni Pablo ay nagtuturo, or si Pablo ay nagtuturo sa kanila. He has already in his mind that the Lord Jesus Christ is supreme. He has the preeminence or supremacy. He has the authority and he is enough. So sa kanilang pagpapasalamat, unang pinapasalamat nito ni Pablo ay ang manifestation of grace. Atin yan makikita in verse 3 hanggang verse 5a. Sabi niya dito, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. Since we heard of your faith in Christ Jesus and the love that you have for all the saints, because of the hope laid up for you in heaven. And there are three manifestations of grace na binanggit dito si Apostol Pablo. Una, sabi niya, pinapasalamatan niya sila dahil sa kanilang pananampalataya. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, since we heard of your faith in Christ Jesus. So Paul is thankful for the faith of the Colossian believers or saints. And narinig ninyo for 2 weeks ang tunay na identity ng mga mananampalataya ng Colossae kay Kristo. At maging tayo din naman. We are the true saints. We are the living saints. Hindi yung mga namatay na inakala nilang gumawa ng milagro. And then, nagkaroon sila ng canons doon or pagdeklara. O tinatawag nilang veneration at kanilang dineklara na santo. Ang mga totoong santo po ay ang mga buhay na mananampalataya ng Panginoong Kristo. Ito yung tinutukoy dito ni Pablo. So, mamamatay ka man, buhay ka man, if you have the Lord Jesus Christ, if you are in Christ, ibig sabihin, you are one of the saints. Okay? So, ito ang pasasalamat ni Apostle Paul is thankful for their faith
Ito ang manifestation kung saan ay nakita ni Pablo sa kanila, no? Or narinig ni Pablo kay Epaphras. No? Paul is thankful for the manifestation of grace kung saan ang una ay ang kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus. And take notice, sabi niya, for we have heard of your faith in Christ Jesus. The object of their faith is the Lord Jesus Christ. No? Ang bawat tao ay may kanya-kanyang pananampalataya. Ngunit ang pananampalataya lamang sa Panginoong Hesukristo ang tanging nakakapagligtas. I remember noon nung kumuha kami ng board exam sa Cebu, sabi ng aking mga kasama, sabi niya, Rick, bili tayo ng 7 lapis at ano pa yun, magpalitan tayo dahil buenas daw ito. That is also faith. At meron silang mga kanya-kanyang bumili ka ng mga bilog-bilog during New Year at ikaw ay pagpapalain. That is also faith. But that is fake. Hindi yan faith. No? That is actually faith. That is not faith or true saving faith. No? But what is faith? Ano bang ibig sabihin ng faith? Dahil ang mga demonyo din naman, sabi ni James, sila ay they believe and even they tremble. Tayo ba ay nanginginig sa ating paniniwala o sa ating pananampalataya? At ang mga false teachers din naman, sila din naman ay mayroong pananampalataya. Sabi ng Baptist Catechism, question number 93, if you have time, no, mag-download kayo sa Google, no? I-type niyo lang Baptist Catechism or Katekismo ng Baptist. Question number 93 ay may mga katanungan. Ang katekismo or catechism, yun ay series of or collections of questions and answers. No? Just like sa Westminster Confession of Faith, question number 1, what is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. So mayroong maraming catechism. No? Heidelberg Catechism, Westminster Catechism, mayroon ding Baptist Catechism. Baptist Catechism, question number 93, ay may katanungan na what is faith in Christ Jesus? At sabi doon sa kasagutan, faith in Jesus Christ is saving grace, whereby we receive and rest upon Him alone para sa ating kaligtasan, trusting Him to forgive our sins and guide us to eternal joy on the basis of the divine power and atoning death. So ang binabanggit dito ni Pablo na ang pananampalataya ng mga taga-Kolose ay kanyang napag-alaman through Epaphras ay hindi lamang pagsang-ayon sa doktrina. Ang binabanggit dito ni Pablo na faith ay hindi lamang ang pagsang-ayon nila sa doktrina, kundi ito ay ang paglagak ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, for who He is and what He has done para sa kanilang kaligtasan. Dahil ang mga demonyo din naman, sila ay mayroong pananampalataya. They believe that the Lord Jesus Christ is God. They believe that the Lord Jesus Christ is from above. Okay? Anong wala sa kanila? Their trust. So, a mere assent ng knowledge o pagsang-ayon, kung nabasa ninyo ang John chapter 3, si Nicodemos, siya din naman ay nagsang-ayon sa katotohanan about the Lord Jesus Christ. Sabi niya, ikaw ay hindi ito magagawa ng sinumang tao maliban lamang siya ay nanggaling sa Diyos. Yun yung sabi ni Nicodemos. And that is right. Yan din naman ay isang pananampalataya. Pero sabi ni Jesus Christ sa kanya, maliban lamang kung ikaw ay maipanganak muli, ay hindi mo makikita ang karyaan ng Diyos. That is just a mere assent or a mere knowledge. Nagsang-ayon ka sa isang katotohanan. At ang pananampalataya na pinapasalamatan ni Pablo sa mga taga-Kolose o pinapasalamatan ni Pablo sa Diyos, ito ay pananampalataya ng mga taga-Kolose na paglagak ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa para sa kanilang kaligtasan. It is not a dead faith. Hindi yun patay na pananampalataya. But rather, it is a saving faith.
It is a kind of faith that works. It is not a dead faith, but rather a faith that results in good works. And the Bible, ang Biblia, ay hindi po nag-a-affirm ng cheap grace na posible ang tao ay mananampalataya na wala kang makikitang bunga or patuloy siyang namumuhay sa kasalanan. That is a dead faith. Patay po yan na pananampalataya. At walang patay na pananampalataya na nakakapagligtas. Marami tayong mga kasamahan. They enjoy the fellowship. Sabi ng mga ating pastoral, they enjoy the fellowship. Kaya lang pagbalik nila sa Pilipinas, ipinakita nila ang kanilang tunay na kalagayan. They are still condemned. Tingnan natin ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 9. Sabi niya, no one is born of God makes practice of sinning. Take note of this word. Makes practice. Ibig sabihin, yun ang isinasabuhay. So walang sinumang tao na binuhay ng Diyos na siya ay nagpapatuloy sa kanyang kasalanan. No one is born of God makes practice of sinning. For God's seed abides in him. And he cannot keep on sinning. Hindi sinabi ng salita ng Diyos na hindi na siya magkakamali o hindi na siya magkakasala. Pero ang sabi dito, he cannot keep. Hindi siya pwedeng makapagpatuloy sa kanyang pamumuhay na isang makasalanan. Bakit? Because he has born of God. Binuhay na siya ng Diyos bago na siyang nilalang. At hindi maaari na sabihin mo you profess that you believe the Lord Jesus Christ for who He is and what He has done for you on the cross of Calvary at sasabihin mo na tao lamang po ako. Patuloy na nagkakasala or patuloy na lumalangoy sa kasalanan. Alam ni Paul ang tunay na pananampalataya ng mga taga-Colossae at ito ay biyaya ng Diyos sapagkat ang tunay na pananampalataya ay gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan ang sabi sa Galatians chapter 5 verse 6. Galatians 5:6 says that faith works through love. Kaya naman si Pablo kasama ang kanyang pasasalamat sa manifestation ng biyaya ng Diyos sa mga taga-Colossae na ang una doong kanyang narinig kay Epapras ay ang kanilang pananampalataya, siya rin ay nagpapasalamat sa kanilang pagmamahal sa kanilang mga kapwa mananampalataya. Okay? That is in verse 4. Since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints. The Colossian believers, sila ay may pagmamahal sa isa't isa. At ito ay bunga or dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ito ay klase ng pagmamahal na ipinakita at itinuro ng ating Panginoon. It is not an erotic love. It is not a kind of love or emotional attraction or relational kind ng pagmamahal. Dahil ang Greek word ng pagmamahal na ito ay agape. I think there are 4. No? 4 ang makikita nating klase ng pagmamahal sa Biblia at 3 lang ang aking kabisado. No? Eros, philia, and agape. And agape is the highest kind of love. Agape, a sacrificial kind of love. A kind of love na handang magsakripisyo alang-alang sa kapakanan ng iba. Kahit ito man ay hindi, o kahit sila man ay hindi karapat-dapat. Kaya ang ipinakita na pagmamahal ng Panginoon Jesucristo sa atin is an agape love. Romans chapter 5 verse 8, but God shows His love toward us in that while we were yet sinners, habang tayo ay makasalanan pa, walang bagay na maganda sa atin. Walang nakikitang bagay na maganda sa atin kaya dapat tayo ibigin ng Diyos. No. The Word of God says that while we were yet sinners or while we were still in our sins, Christ died for us. At ito din ang itinuturo ng Panginoong Jesucristo na dapat nating gawin. Na dapat mahalin natin ang isa't isa dahil ito ang patunay na tayo ay kanyang mga
alagad. John chapter 13 verse 34. Sabi doon, a new commandment I give to you. At ano ito? That you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. Verse 35. By this, sa pamamagitan nito, all people, ang lahat ng tao will know that you are my disciples if you love for one another. And in Philippians chapter 2, verse 3 and 4, Paul describes kung ano ang ginagawa ng pagmamahal na ito. Philippians chapter 2, verse 3, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others, sabi niya, count others more significant than yourselves. Huwag mong isipin na iyong sariling interes, kundi ang interes ng iyong mga kapatid. Let each of you look not only his own interest, that is in verse 4, but also to the interest of others. Hindi ang ating unang kapakanan. Dahil ito rin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kahit ang Panginoong Jesucristo ay nag-suffer, no? Simula doon, no? Makikita natin. Simula na siya ay nag-ministry. Even siya ay nagpawis ng dugo. Agonizing ng kanyang kamatayan. Pero yun ay kanyang tinanggap. Siya ay naging obedient even to the death doon sa cross ng Kalbaryo. Ganito ang pagmamahal na ibinalita ni Epapras kay Apostol Pablo na kanya nakita sa mga mananampalataya sa Colossae. Bagay na pinapasalamatan ni Pablo sa Diyos sa tuwing siya ay nananalangin. At ganitong pagmamahal din dapat ang meron sa bawat isa na may totoong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat hindi ito galing kaninuman, kundi ito ay kaloob ng banal na Espiritu. Ang pagmamahal na ito. Maybe you might say na hindi ko kayang mahalin. Ang tao na yan, no. Kung ikaw ay totoong niligtas ng Diyos, wala kang taong hindi kayang mahalin. Look at Colossians chapter 1 verse 8. Verse 8, tatalong tayo sa verse 8. Ang sabi niya, and has made known to us your love in the Spirit. Sa ibang salin, no? Ang ibig sabihin, and has made known to us the love that was given to you by the Spirit. Ang banal na Espiritu ang nagbigay sa atin ito. Galatians 5:22. Galatians 5:22. Anong pinakaunang elemento ng banal na Espiritu? Kung siya ay nasa atin. Love. Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love. Pagmamahal. Ito ay kaloob ng banal na Espiritu sa atin, patunay ng ating totoong pananampalataya. At ang pangatlong manifestation ng biyaya ng Diyos, or the third manifestation of grace na pinapasalamatan ni Apostle Paul, ay ang kanilang pag-asa. Excuse me. And this completes the triad of Christian virtue. Kung basahin ninyo ang mga sulat ni Paul, always binabanggit niya ang tatlong ito. Faith, hope, and love. Mauna parati ang faith. Okay? Interchangeably, binabanggit niya ang love saka hope. Okay? Colossians 1:5-8. Because of the hope laid up for you in heaven. Take notice that si Pablo ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanilang pananampalataya. Pinapasalamatan ni Pablo ang Diyos sa pananampalataya ng mga Colossian believers. At binanggit ni Apostol Pablo na ang kanilang pananampalataya, this produce love. Okay? At pinapasalamatan ni Apostol Pablo ang kanilang pag-asa. Ang kanyang sabi diyan, because of the hope reserved for you in heaven. Bakit sila mayroong pananampalataya? Bakit sila nagkaroon ng pagmamahal?
Sabi ni Apostle Pablo, because of the hope laid up for you in heaven. This means na ang pananampalataya at pagmamahal ay hindi po ito galing sa kanila. Hindi ito galing sa kaninumang tao. Kung bakit tayo ay may pananampalataya, kung bakit tayo ay may pagmamahal sa ating mga kapatiran, ito ay dahil sa pag-asa na meron tayo. Faith and love springs out from our hope. At ang hope sa Biblia, ang pag-asa na sinasabi natin sa Biblia, ay kakaiba ito kaysa sa hope ng sanlibutan. Christian hope is not just a wish. Say for example, I wish I have 1 billion reals. Yan ay walang katotohanan. At yan ay walang kasiguraduhan. It's just a wish. But Christian hope is an expectation with confident assurance. Yun yung ating kinanta kanina. Yun yung awitin natin kanina. The blessed assurance. Bakit? Bakit mayroon tayo noon? Dahil mayroon tayong Panginoong Jesucristo. At yun ang ating kasiguraduhan. We are confident na kung ano man ang sinimulan ng ating Diyos, yun ay kanyang tatapusin. We are confident na kung ano man ang kanyang ipinangako, yun ay kanyang tatapusin. At sabi niya dyan, because of the hope laid up for you in heaven. Nakaprepare na, nakalatag na. Yan ay nakahanda na. Ang mga mananampalataya have been given sure promise by the Lord Jesus Christ. Hindi lamang sa forgiveness ng ating kasalanan, hindi lamang sa ating justification for declaring us to be righteous in front of God, but also sa pangako niyang tayo ay kanyang kukuhanin at tayo ay kanyang dadalhin kung saan man siya pupunta. Yan ang ating tinatawag na blessed hope. Titus 2:13. Waiting for our blessed hope, the appearing and the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Si Kristo lamang ang ating pag-asa dahil nasa Kanya ang katugunan o ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Ulitin ko, our only hope is the Lord Jesus Christ. Dahil sa Kanya lamang ang katugunan at katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Ang lahat ng pinangako ng Diyos sa Biblia concerning the believers na nilalaman ng kanyang covenant na kanyang inilatag noon pa doon sa Old Testament. Ang kasiguraduhan yan at ang katugunan yan ay matatagpuan lamang sa Panginoong Jesucristo. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Claim this verse. Try to claim this verse. Sinabi ng verse. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Ano sabi doon? For all the promises, sabi niya, 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Sabi niya, for every one of God's promises, ang lahat ng pangako ng Diyos, what? Yes, in Him. Kanino? Sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi dito sa ESV, sabi niya, for all the promises of God, find their yes in Him. Therefore, the Amen. Bakit tayo sisigaw ng Amen? Is also through Him for God's glory through us. Ang lahat ng pangako ng Diyos. If you are studying the covenants of God, the different covenants, simula pa sa Abrahamic covenant, Mosaic covenant, Noahic covenant, Davidic covenant, Abrahamic covenant, and the new covenant, ang lahat ng pangako doon, find their yes in Christ. Find their yes in Christ. And if you are in Christ, you are
here, ikaw ay isang tagapagmana ng lahat ng inheritance na inihanda ng Diyos. Outside of Christ, there is no hope. Labas kay Kristo ay wala pong pag-asa. And Paul is telling them, and Paul is telling us also, brothers and sisters, sa epistle na ito, that Christ is enough. All the promises of God find their yes only in Christ. The Colossian believers are confident or sigurado na ang kanilang kaligtasan at katagumpayan ng kanilang pamumuhay ayon sa pagkatawag ng Diyos sa kanila ay matatagpuan lamang sa Panginoong Jesucristo. Sa kabila ng pag-atake sa kanila ng mga false teachers. At tayo rin naman dapat. Okay? Tayo rin naman dapat. Dahil kahit sa kapanahunan natin ngayon, okay, ay laganap ang mga tagapagturong ito. No? Even among evangelicals, ay napakarami na nagtuturo na ang pananampalataya, ang love at ang hope, ito ay likas sa tao. Maririnig nyo ito. Maririnig nyo ito sa mga Pentecostals. That their faith, their hope, and their love, okay, ito ay likas sa kanila. At hindi ito biyaya ng Diyos. Kaya sila nagtuturo na ang kaligtasan is synergistic or may kooperasyon ang tao sa Diyos upang sila ay maging ligtas. Ngunit ito ay taliwas sa tinuturo sa atin ng Biblia. Malinaw sa ating talata na si Pablo ay nagpapasalamat lamang sa Diyos. Paul is giving thanks to God. For what? Sa pananampalataya ng mga taga-Kolose. At sa bunga ng pananampalataya ng mga ito. At ito ay ang kanilang pagmamahal. At ang pananampalataya na ito at ang pagmamahal na ito ay bunga ng kanilang pag-asa. And Paul is just giving thanks to God. Hindi sinabi ni Pablo na nagpapasalamat ako sa inyo dahil kayo ay nanampalataya, dahil kayo ay nagmahal, at dahil kayo ay mayroong napakataas na pag-asa. No, Paul doesn't say that. Sabi ni Pablo, ako ay nagpapasalamat sa Diyos. Hindi ako nagpapasalamat sa inyo. And I'm giving thanks to God dahil kayo ay nanampalataya. And what does it mean? Na ang pananampalataya, ang ating pagmamahal, at ang ating pag-asa ay galing lamang sa Diyos. Hindi ito galing sa atin. Hindi ito galing sa atin. It comes from God. Yan ay biyaya ng Diyos. At sabi sa salita ng Panginoon, ang anumang biyaya na mayroong kasamang mabuting gawa or anumang kapatak ng gawa, ito ay hindi biyaya. Hindi mo pwede tawaging regalo ko ito sa iyo. Kung ang wrapper ay galing sa iba, o kung ang wrapper ay ikaw ang nagbigay, o ang ribbon ay iba ang nagbigay. Ang tunay na regalo ay galing sa iyo lahat. At ganyan ang regalo ng Diyos. Sabi sa salita ng Diyos, a very small, napakaliit na leaven or libadura, ito ay nagpapaalsa ng buong masa. So kung patakan mo ang grasya ng Diyos ng anumang gawa, ito ay hindi magiging biyaya. Ito ay hindi magiging grasya. And Paul is giving thanks to God dahil ang mga taga-Kolose, sila ay nanampalataya sa Diyos. At nagbunga ito ng kanilang pagmamahal sa bawat isa. Dahil sila ay mayroong pag-asang tinitingnan. The hope laid up for them in heaven. At tayo rin din naman. Who among us here? Sino sa atin? Sino sa atin dito? Ang pwedeng manampalataya, pwede na Lord, salamat at ako ay nagkaroon ng panampalataya sa iyo. We are always giving thanks to God. We pray to God na ang sinumang ating mga kapitbahay, sinuman ang ating mga ang ating mga magulang, our relatives, sila ay manampalataya sa Diyos because we know na ang Diyos lamang ang makapagbigay ng buhay. Faith, hope, and love
ito po ay manifestation ng biyaya ng Diyos. Okay? And next point, hindi lamang si Paul thankful sa manifestation ng grace na sa mga banal sa Colossae. Paul is also thankful for the means of grace. Verse 5b and verse 6. Sabi diyan, because of the hope laid up for you in heaven. Of this you have heard before the word of the truth, the gospel. Verse 6, which has come to you as indeed in the whole world, it is bearing fruit and increasing, as it also does among you, since the day you heard it and understood the grace of God in truth. Paul is thankful for the means of grace na umabot sa mga taga Colossae. And what is this? Sabi ni Pablo, of this you have heard before in the word of the truth, the gospel. Ang mabuting balita. Sa Tagalog, actually, pag sinabi mong the gospel, pag ni-translate mo ito sa Tagalog, ay ang tanging mabuting balita. Wala po tayong makikita sa mga tamang translation sa Biblia na gumagamit ng phrase na a gospel. It is always expressed or written as the gospel. Meaning, the only gospel. Isa lang po ang mabuting balita na ito ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas sa mga nananampalataya. Even from the Old Testament hanggang sa New Testament. After the fall, hanggang sa ngayon, ay iisa lang po ang mabuting balita. Ito ay mula sa Diyos. It is from God concerning His Son, Jesus Christ. Sabi sa sulat ni Paul sa mga taga-Roman na believers, Romans chapter 1, verse 1, sabi diyan, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. Take note of the word, the gospel of God, which He promised beforehand through His prophets in the Holy Scriptures. Nung sumusulat nito si Pablo, ay wala pa pong New Testament. And he is saying that there is the gospel which God has promised sa kanyang mga propeta na nasa banal na kasulatan. And he is referring sa banal na kasulatan sa Old Testament. So to say na ang gospel ay wala sa Old Testament, that is a false statement. Yan po isang maling katuruan. At ano ang nilalaman ng gospel? Verse 3, concerning His Son, Jesus Christ, the gospel of God is always concerning His Son, Jesus Christ, who was descended from David according to the flesh and was declared to be the Son of God in the power according to the Spirit of holiness by His resurrection from the dead. And who is this? Jesus Christ, our Lord. And Paul is thankful to God for the means of grace na umabot sa mga taga Colossae. Kaya sila ay nagkaroon ng pag-asa. Kaya sila ay nanampalataya at patunay ng pananampalataya na yun ay ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga kapatiran. Yan ang sinasabi sa atin ng verse 5. Because of the hope laid up for you in heaven. Of this you have heard before in the word of truth, which is the gospel. The gospel is the word of truth. Ito rin ang sinasabi ni Jesus Christ sa kanyang panalangin sa kanyang Ama in John chapter 17 verse 7. A night before siya ipagkanulo. John chapter 17 verse 17. Ang sabi sa salita ng Panginoon, sanctify them in the truth. Your word is truth. And in John chapter 1, verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? Sino yung tinutukoy doon na Word? The Lord Jesus Christ. John chapter 14, verse 6.
Sino ang tinutukoy doon dyan na truth? John chapter 14 verse 6. I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through me. Sino ang nagsasalita diyan? The Lord Jesus Christ. Jesus Christ is saying, sabi niya, hindi niya sinabi na I am a way, I am a truth, and I am a life. He is saying that I am the only way, I am the way, I am the only way, I am the only truth, and I am the only life. And no one comes to the Father. That is a sweeping statement. Yan po ay nagpapahayag ng kanyang exclusivity. That sa Panginoong Jesucristo lamang matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Siya lamang ang tanging daan papunta sa Ama. The gospel is about the Lord Jesus Christ. He is the Word, which is the truth, and He is the way, and He is the life. If Christ is not supreme, if Christ is not enough, kung ang iyong kaligtasan ay kailangan mong pangalagaan sa iyong sariling kakayanan, then it is not the gospel. That is another gospel. And that is the gospel, or that is another gospel na kinonfront ni Apostol Pablo doon sa mga manampalataya sa Galatia. Ano kaya sinabi? Na wala ng ibang gospel. Na kung sino man ang nagdadala ng mabuting balita na ito, maliban sa aming ipinagkaloob sa inyo o sa aming ibinahagi sa inyo. Ano sabi niya? Let him be accursed. Sumpain siya. For there is no other gospel except the gospel which concerns the Lord Jesus Christ. Wala na pong ibang mabuting balita. And take notice na ang gospel na ito ay dinala sa mga taga-Colossae. That is in verse 6. Verse 6, sabi diyan, which has come to you, or the gospel that has come to you. It is bearing fruit and growing all over the world, just as it has among you since the day you heard of it, recognize God's grace in the truth. Sinasabi dito ni Pablo kung paano lumaganap at paano naging mabunga at matagumpay ang gospel sa buong mundo. Sabi niya diyan, all over the world. That world actually refers to the known world. Hindi yan literal na lahat ng sulok ng mundo. Dahil narinig ng Pilipinas ang pangalang Jesus Christ noong 1521, right? Noong pumasok si Magellan sa Pilipinas. And we thank God sa kanyang soberenidad. God provide us, or God ay nagkaloob sa atin ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa lahat ng sulok ng daigdig. And that world actually refers to the known world. Sa alam lang nila na lugar. Dahil hanggang sa ngayon, there are still places na hindi naabot ng gospel. Kung inyong narinig ang North Sentinel Island, ilang missionaries na nag-attempt na pumunta doon. That is one island sa India. Hindi pa naabot ng gospel. And how many missionaries na ang nag-attempt na pumunta doon? At silang lahat ay nabigo. Even hindi sila pinapakialaman ng Indian government. Ang sinumang pumasok sa isla na yun ay mamamatay. And India, napakarami pa ng lugar sa India ang hindi naaabot ng gospel. Kaya sinasabi dito ni Pablo na all over the world refers only to the known world. See, God did not just ordain the end. He has also ordained the means. The book of Isaiah says that God declares the end from the beginning. Okay? God declares the end from the beginning, but also God ordained the means. Okay? That is why we reject hyper-Calvinism. Hyper-Calvinism, ito ay nagtuturo na kahit hindi na tayo mag-evangelize, God will save His elect.
Dahil may pinili na yung Diyos. So, ano pang gagawin natin? Pinili na sila ng Diyos. God will save them. But no. Our God is the God who ordained the end from the beginning. And He also ordained the means kung paano ito maisakatuparan ang lahat ng kanyang mga plano. Hyper-Calvinism is unbiblical. Romans chapter 10, verse 13. Romans chapter 10, verse 13 hanggang 17. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Verse 14. How then they call in Him? Sabi diyan sa may 14, but how can they call on Him in whom they have not believed? Paano sila tatawag sa kanila kung sila ay hindi nanampalataya? O paano sila tatawag sa Diyos kung sila ay hindi nanampalataya? At paano sila manampalataya kung sila ay walang napakinggan? How can they believe without hearing about Him? At paano sila makapakinig? Sabi niya, and how can they hear without a preacher? Paano nila marinig ang mabuting balita ng kaligtasan kung walang magbabahagi sa kanila? To preach means to herald, to proclaim ang mabuting balita. Verse 15. And how can they preach unless they are sent? Kaya we have an apostolic function. We are not an apostles, but we have an apostolic functions. That is the function ng buong iglesia. The Church of Christ is a universal church. It is a Catholic church. We are not Roman Catholic, but we are a Catholic church. Okay? Dahil ang mga mananampalataya doon sa Pilipinas at sa amang panig ng mundo, sila din naman ay ating kapatiran. We belong in the same body. Ano pa? This church must be an apostolic church. Nagpapahayo. Okay? Nagpapadala. Yan ang ibig sabihin ng apostle. Sabi ni Jesus Christ, as the Father has sent me, so sent I you. Dahil ako ay pinadala ng Ama, kayo rin din naman ay ipinapadala. And that is the marching order ng bawat iglesia. Go ye therefore and preach all nations. Go ye therefore and teach. Go ye therefore and preach. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ito yung pinakagawain ng iglesia. Kaya hindi gawain ng iglesia. No? Ang maging komportable lamang tayo sa silid na ito. We have to preach. Hindi ko naman sinasabi na pupunta tayo ng balad para tayo ay magsigaw doon. No. Kundi tayo dapat din naman ay mamuhay. If there is a chance, grab the chance. Actually, that is not a chance. Yan ay pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin. Desire. Make it as your passion na magbahagi ng salita ng Diyos. Verse 16. How they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed what he has heard from us? Verse 17. Paano sila manampalataya? So faith comes from hearing, and hearing the word of Christ. Kung walang gospel, ay hindi po maaari na isang tao ay manampalataya. Hindi mo pwede sabihin na tanggapin mo lang ang Panginoong Kristo. No, that is not a gospel. Hindi yan ang gospel. Because the true gospel, it starts from the character of God. Nagsisimula yan sa karakter ng Diyos. Sino yung Diyos? Ano ka sa harapan ng Diyos? Ano ang problema mo? Dahil ang Diyos ay mabuti. Anong problema mo dahil ang Diyos ay banal? Ano ang iyong kahihinatnan? At ano ang solusyon? Ano ang pag-asa? Ano ang paraan? Saan mo pwede ilagak ang iyong panampalataya upang makamtan mo ang kaligtasan? Hindi maaari na tanggapin mo lang ang Panginoong Kristo at ikaw ay pupunta
sa langit. No, ang lahat ng tao gustong tumanggap dahil lahat ng tao gustong pumunta ng langit. But they don't know. It is not a mere intellectual assent. Hindi yan pagsasang-ayon sa katotohanan lang. Kundi yan ay paglagak ng iyong pag-asa. Yan ay paglagak ng iyong pananampalataya sa kung ano ang ginawa ng Panginoon Kristo, kung sino siya, at ano ang kanyang ginawa para sa atin. So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. And Paul is thankful to God for the means of grace na umabot sa mga taga-Kolose. Likewise, he is also thankful for the means of grace na umabot din sa atin, ang gospel. Dahil yan ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga mananampalataya. Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God. Ito lamang ang tanging kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng sinumang nananampalataya, to the Jew first and also to the Greek. And it is the same gospel, the same power na ginagamit ng Diyos in our sanctification or ating Christian living. John 17:17, sanctify them in the truth. Your word is truth. Kung tayo ay na-justify dahil sa ating pananampalataya sa katotohanan, tayo rin din naman ay sinasanctify ng salita na yan. The word sanctify is the same root word sa Greek ng salitang saints. Hagiadso. To sanctify or to make holy or to purify. Kaya ang encouragement ni Pablo sa mga taga-Philippian believers, sabi niya in Philippians chapter 1, verse 27, ito yung pinakaunang mensahe na narinig ko sa preaching ni Pastor John, ni Paige, na naligo ako ng pawis. But thanks be to God. This is the first preaching. Ang text na ginamit ni Paige, Philippians 1:27, only let your manner of life be worthy of the gospel. So paano tayo mamuhay? Only let the manner of your life worthy of the gospel of Christ. So that whether I come and see you or I am absent, sabi ni Pablo, I may hear you that you are standing firm in one spirit and with one mind striving side by side for the faith of the gospel. Brothers and sisters, Christian life is not a one-time decision. We don't believe in decisional regeneration. Na ang minsan mong pag-decide to follow Jesus Christ ay makakadala sa iyo sa langit. Kahit ikaw pa ay bumalik sa mundo. That is a false na pananampalataya. That is a false belief and that is unbiblical. Christianity is life na may pananampalataya o paniniwala sa katotohanan sa mabuting balita. That is why we keep on preaching the gospel, reminding you ng ginawa ng Diyos sa atin. Christianity is a life of repentance. And repentance is not a one-time act. Na minsan ka lang nag-repent, ikaw ay ligtas na. It is a lifelong or a lifetime process of renewing your mind, renewing our mind to make it in line with the mind of Christ. Yan yung repentance. Hindi na nagsisisi ka lang, kundi binabago mo ang iyong kaisipan. Sabi ni Pablo, sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Ano sabi niya doon? That you have to renew your mind. Sabi niya, be ye transformed. Paano tayo matransform? By the renewing of your mind. There is no transformation kung walang repentance. Because repentance, in Greek word, ito ay metanoia. Na ang ibig sabihin ay to change one's mind. May pagbabago ka ng kaisipan. Kaya tuwing tayo ay nagkakasala, binabago natin ang ating kaisipan. So repentance is not just a one-time act. Kaya ikaw ay naging Kristiyano. Ito po ay ating isinasabuhay. Lastly, hindi lamang si Paul nagpapasalamat sa Diyos sa manifestation ng grace sa mga manampalataya sa Colossae as a means of grace or
kasama ang means of grace, which is the gospel, na nakarating sa Colossae, si Pablo rin ay nagpapasalamat. He is also thankful sa minister of grace na ginamit ng Diyos para sa kanila. That is in verse 7 and verse 8. Just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant, he is a faithful minister of Christ on your behalf or on our behalf. Sabi sa ibang translation. And has made known to us. So, sino nagsabi sa kay Pablo? Si Epaphras. Okay? From these two verses ay malinaw, una, kung sino ang nagdala ng balita kay Pablo. Na ang mga katotohanan na ito, no, about the Colossian church, that is in verse 8, at ang pangalawa ay kung sino ang ginamit ng Diyos upang dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga taga-Colose. The Colossian believers heard the gospel through Epaphras. And Epaphras is God's minister of grace para sa mga taga-Colose. Dalawa ang description na binanggit ni Apostle Paul, no, referring to Epaphras. Una, sabi niya, our beloved fellow servant. Ang Greek word dito na servant ay doulos, na ang ibig sabihin ay slave. Paul here wants to affirm sa mga mananampalataya, sa mga taga-Colose, that he and Epaphras has the same master. Sabi niya dyan, fellow servant. I think sa Greek yan ay non doulos. That he and Epaphras has the same master. So, ang Diyos na tumawag kay Paul to be an apostle of the Lord Jesus Christ, ay siya ring Diyos na tumawag kay Epaphras to be a minister of His grace. Kung kaya ang kasunod niyang sinabi diyan is, he is a faithful minister of Christ on your behalf or on our behalf. Ito ay nagko-confirm ng authority ni Epaphras as God's minister at ng kanyang itinuturo. At ito ay by implication, ito ay nagpapasinungaling sa mga sumasalungat sa tinuturo ni Epaphras. Laganap na ang Gnosticism nung time na ito sa kanila. May mga bulaang tagapagturo na hinahaluan nila ang gospel ng mysticism, teaching them na marating nila ang tugatog ng spirituality kung malalaman nila ang mga ancient knowledge o ang mga katotohanan na malalaman lamang o makukuha lamang nila sa pamamagitan ng ritual. Kaya ina-affirm dito ni Pablo that Epaphras is a fellow minister, he is a fellow servant, na kung sino ang aking Diyos ay siya ring Diyos ni Epaphras, kung sino nagpadala sa akin ay siya ring nagpadala kay Epaphras, kung sino pinaglilingkuran ko ay siya ring pinaglilingkuran ni Epaphras. And by implication, ito ay nagpapasinungaling sa mga sumasalungat sa tinuturo ni Epaphras. Paul indirectly saying that Epaphras ang nagtuturo ng tama at ang may authority galing sa Diyos. At ang mga sumasalungat sa kanya, sila ay mga bulaang tagapagturo. So kagaya ni Paul, nawa tayo rin ay maging grateful o maging thankful sa Diyos sa kanyang mga minister. Hindi natin kailangan ng tinatawag nating Pastor's Appreciation Month. Alam niyo ba sa Pilipinas, I don't know sa Pilipinas o sa buong mundo, mayroon na silang tinatawag na Pastor's Appreciation Month. Anong ini-implies nito? This implies na nakakalimutan na natin ang mga pastors, right? Dahil kung araw-araw ina-appreciate natin ang pastor, wala nang Pastor's Appreciation Month. Tama? But hindi na natin kailangan ito. Same din. Hindi na natin kailangan ng Mother's Day in order for us to appreciate our mother. We have to appreciate our mother every day. We don't need a Valentine's Day para i-appreciate na natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga asawa. Every day is Valentine's Day para sa isang Kristiyano. Tama? Every day is a worship day para sa isang Kristiyano. Hindi natin wino-worship ang Panginoon tuwing Friday. We worship God every moment of our life.
Ang pagkakatipon natin, ito ay pagsunod sa sinabi ng Panginoon na dapat hindi natin pagkakaligtaan ang pagtitipon kagaya nito. Bakit? Ito ay nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Tayo ay nagpapalakasan sa pagtitipon na ito para sa kapurihan ng Diyos. So be thankful to God for your pastors because your pastors are also thankful to God na kayo po ay dinako, ang inyong mga panyapak ay dinako dito sa ICF upang maging bahagi ng pamilyang ito. Ang salita ng Panginoon sa umagang ito, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin sa pamamagitan ng sulat ni Pablo sa mga taga-Kolose na tayo dapat ay maging mapanalanginin. Ito ay panalangin ni Pablo. Tayo dapat ay maging mapanalanginin na merong pasasalamat. Okay? It is impossible sa bawat isa sa atin to grow in grace without the means of grace. Though ang gospel is the primary means of grace, prayer is also a means of grace. Ang pagtitipong ito, this is also a means of grace. The Lord's table or the Lord's Supper, that is a means of grace. Ang Bible study, that is a means of grace. Wala pong mature na Kristiyano, mga kapatid, ang hindi nananalangin. Wala pong mature at walang nagmamature na Kristiyano na hindi nananalangin. At ang panalangin ng mature na Kristiyano ay puno palagi ng pasasalamat. Tandaan niyo ito. Ang panalangin parati ng mature na Kristiyano ay puno ng pasasalamat. We will not grow, you will not grow sa isang relasyon or we will not grow sa ating relasyon sa Diyos kung ang laman ng ating panalangin ay puro paghingi. Take note of this, brothers and sisters. Kahit sa relasyon natin sa ating kapwa, wala pong boyfriend-girlfriend na relasyon na magsasaksid na sa tuwing nakikita kayo o mag-usap kayo ay puro hingi. Do you think ay mag-grow ang inyong relasyon? Prayer are utterance directs or concerning God. Our praise, our adoration, and our thanksgiving. On the other hand, sa kabilang banda, supplication is part of our prayer with concerns or which concerns our needs. Okay? Ang salita ng Diyos ay nagtuturo din sa atin araw-araw. Or ang salita ng Diyos nagtuturo sa atin na we have always to pray. Okay? Ganun ang sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonians. Okay? To pray without ceasing. At sinabi sa ating salita na we make mention of you sa tuwing sila ay nananalangin. Okay? Paul is giving thanks to God. Para sa mga taga-Kolose, sa kanilang panampalataya, sa kanilang pagmamahal, sa kanilang pag-asa, kung sila ay nananalangin o kung tuwing sila ay nananalangin. Brothers and sisters, we must be thankful sa manifestation ng biyaya ng Diyos sa ating mga kapatid. We must be thankful sa pananampalataya ng bawat isa, sa pagmamahal ng bawat isa, sa pag-asa na mayroon ang bawat isa. We must also be thankful for the means of grace. How many times we say to God, Lord, salamat na kami po ay naging recipient ng inyong kaligtasan. Salamat at dinala niyo po sa amin ang mabuting balita ng kaligtasan. Salamat. At kami po ay inyong pinagkalooban ng kaligtasan. We must always be thankful for the means of grace. And also, we must always be thankful for the minister of grace. Pastors, preachers, evangelists are gifts of God to the church. Sila po ay biyaya ng Diyos at ang iglesyang ito ay binayayaan ng Diyos. For me, sobra-sobra. In my own perspective or in my own understanding, in my own opinion, okay? Ay labis-labis ang biyaya ng Diyos sa iglesyang ito.
when it comes to preachers. And when it comes to teachers. May mga ibang iglesia dito na pag umalis ang pastor, sila ay ibinibigay sa ibang iglesia. Bakit? Dahil wala nang susunod. But this church, ang iglesia ito, umalis man kami, God is raising faithful men. At ito ay biyaya ng Diyos. Ito ay sa biyaya lamang ng Diyos. Hindi dahil sa galing ng ating mga pastors. Hindi sa galing ng mga namumuna sa atin. Hindi sa galing ng mga miyembro. Kundi ito ay biyaya ng Diyos. So we must be thankful for the manifestation of grace. We must be thankful for the means of grace. And also we must be thankful for the minister of grace. Your pastors, your elders, as well as your deacons. All praises and glory belongs to God. Sure pray. We thank the Lord sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, na kami po ay inyong binigyan ng biyaya in our hopeless and helpless condition. Kami, Panginoon, ay inyong inabot ng iyong mayamang biyaya at habag upang kami, Panginoon, ay tubusin, upang kami, Panginoon, ay bigyan ng kaligtasan. We thank the Lord sa iyong pagmamahal na sa kabila ng hindi naming kaibig-ibig, sa kabila ng aming karumihan, sa kabila, Panginoon, na wala kaming kakayanan na iligtas sa aming mga sarili, ay ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay bigyan ng kaligtasan. Salamat, Panginoon. Buong buhay namin, Panginoon, ay kulang upang aming gamitin bilang pasalamat sa inyo. At nawa, ang biyayang ito, Panginoon, ang mga katotohanan na ito, ay ito parati ang mag-udyok sa amin upang kami ay patuloy, Panginoon, na mamuhay worthy of the gospel of the Lord Jesus Christ. And teach us, Lord, na kami po ay maging mapanalanginin, maging mapasalamatin, Panginoon, sa mga biyaya na ipinagkaloob mo sa amin. Sa pamamaraan, Panginoon, na iyong ginagamit upang ipagkaloob sa amin ang mga biyayang ito. Especially, Panginoon, ang inyong mga ministers. We thank the Lord na ikaw po ay nagkaloob ng mga faithful men, Panginoon, sa iglesyang ito. At salamat, Panginoon, sa iyo ring pagkilos for added souls, Panginoon, sa mga gawain. We pray, dear God, na nawa po, kami po ay patuloy mong bigyan ng kauahuan at kagutuman, Panginoon, sa pagsaliksik na iyong mga salita and sa pag-approach, Panginoon, sa trono ng iyong biyaya sa aming pananalangin. And teach us, Lord, not to neglect ang aming mga pagtitipon, especially ang pananambahang ito, ang aming mga prayer meetings, ang aming mga pag-aaral, Panginoon, the Bible studies. Dahil ang lahat ng ito, Panginoon, ay napakamahalaga para sa aming paglago. At nawa, ikaw ay aming patuloy na bibigyan ng kaluguran at kapurihan, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. All this we pray with thanksgiving in Christ's most precious holy name. Amen. Hallelujah. Tayo po'y tumayo. We will trust in God alone. There is perfect will is known. Our traditions shaped like sand. What is truth forever stand. We live with faith alone, clothed in Mary, not our own. We are named in Jesus Christ, and His finished justified.
God alone. Through the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone. We are saved, grace alone, and the service really shown. No accomplishment on earth can achieve the second birth. We are fed and Christ alone, the unyielding cornerstone. Nation reigns and devils go, still He reigns forevermore. Glory be to God alone. Through the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone. Glory be to God alone. Through the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone. Glory be to God alone. To God be the glory. Okay, sige, makakaupo na po tayo sa panandalian. Well, we are worshiping the Lord. We are praising God through Pastor Edwin. At salamat sa mensahe ng ating Panginoon ngayong araw na ito. At ngayon po ay makakaspag-CR na yung mga nais mag-CR dahil hindi ninyo sinayang. Yung pag-ayaw ko talaga dapat tumayo every time na may mga nagtuturo dito hanggat maaari. Napigilan yung ihi mo, pero ang hirap minsan, di mo na kaya Kaya kailangan mag-CR, gano'n. But now, considering sa isang oras na kayo nakaupo, sige po, mag-CR muna kayo, sandali. Are you blessed? Then worship the Lord. If you bless, worship the Lord. Ayan. So, napakaganda yung ating napakinggan ngayong araw. And first and foremost, we are so thankful also doon sa mga naka-tune in sa atin, sa Zoom, sa may mga nasa Damam tayo, Triad, yung mga kabatchmate ko. Praise the Lord, at andyan sila. Nakakonect sila sa atin. And this is the first time na makapakinig sila. Although na sinasabi nila sa akin na gusto nilang umattend ng actual sa kanilang lugar, but unfortunately, wala silang makita na katulad ng na ganitong pagtitipon. But we are so grateful dahil nakasama natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. At I hope na kayo dyan ay patuloy na manalangin, mag-seek tulad ng ating narinig at isik natin yung tunay na kahulugan ng ating pagsamba sa ating Panginoon. And now, natakot tayo sa ating pagbibigay and mostly, hindi na natin ito pinagdidiin ng maigi. Since na ang karamihan sa atin ay naiintindihan na ang kahulugan ng pagbibigay. At paulit-ulit natin itong sinasabi ng ating mga binibigay na ikapo dito ay hindi napupunta sa bulsa ng mga manggagawa ng gawaing ito. Tatapwat ito po ay napupunta sa paglaganap o paglago sa mga pagtulong na ginagawa ng ating gawain
at yaman na sinasabi natin at naiintindihan natin ang tunay na pananampalataya na ito'y kaloob at ito ay handog mula sa ating Panginoong Jesus, then let me read one verses para naman na meron tayong supporting verses dito sa ating giving. At sinabi na natin long time at kung ating susundin ang mga ikapo, sinabi natin ito at tayo ay bumabase lamang sa 10% na ating kinagihasnan na pagkakaalam sa mga nakalipas, magiging legalistic tayo. Sinabi natin yon. At bagkos, kung talagang susundin natin ang tamang porsyento, ito ay sobra pa. Ika nga, di ba, Pastor Edwin, sobra pa sa ikasampo. Di ba? Kung ating susundin ang tamang pagbibigay. Subalit, tulad nga din natin naririnig, ito meron tayong pamantayan na nagagamit, at least tayo ay nakakasunod doon sa panuntunan ng pagbibigay sa ating Panginoon. All the more or above all, ang pinakamahalaga doon ay galing doon sa ating puso ang ating pagbibigay. Mayroong pag-ibig ang ating pagbibigay. Ayan. So basahin ko ito, At ang iba sa inyo ay hindi familiar sa verses na ito. John 3:16. For God so loved the world, ESV version, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Bakit ko po ito binasa sa atin dahil ang ganda ng ating napakinggan ngayon? Nais ko po itong i-connect doon sa tamang pagbibigay natin. Kung ito po inyong naiintindihan, at kung ito po ay sasariwain niyo, or nanamnamin mo nang walang pagpapaliwanag, actually maintindihan mo na siya agad. Ito'y pumapatungkol doon sa nabanggit ni Pastor Edwin kanina na agape love, yung pag-ibig ng Diyos na walang katumbas. Ika nga, andyan ba siya, si Val? Andyan si Val kanina? Si Val, wala? Wala si Val? Oh. May lakad. Okay. Anyway. Sige. So, kung titignan natin ang John 3:16 na ito, nang walang pagpapaliwanag, babasahin mo lang siya, maintindihan mo na ito'y pumapatungkol kung ikaw ay malalim na sa Panginoon, doon sa pag-ibig ng ating Panginoon na hindi matutumbasan. For God so loved. So, it means in the other words, so much, or in this way, sa paraang ito. Okay? So, love the world that He gave His one and only Son. Kaya nga, pag ito nabasa ng mga hindi mananampalataya, Pastor Edwin, sasabihin nila, world. For God so loved the world. So, mahal tayo ng Panginoon. Ikaw man ay nasa LGBT community, ikaw man ay nasa abortion, na ikaw ay sumasang-ayon sa abortion, mahal tayo ng ating Panginoon. Dahil sabi diyan, for God so loved the world. But hindi nila naiintindihan, mayroon pa itong sumunod. Hindi lang doon naputol si John. For God so loved the world that He gave His one and only Son. This is design. Ito'y disenyo ng Diyos Ama sa Kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. That whosoever believes is a duty. Ito'y ating, kumbaga, tungkulin o position mo na kung ikaw ay isang maniniwala, you need to believe. This is your duty, and believe in the gift of God the Father, which is Jesus Christ. Why? Dahil mayroong danger Mayroong danger na binabala si John dito. In Him shall not perish. Perish. Hindi mapunta sa dagat-dagatang apoy, and that's a danger, Kuya Billy, right? Kaya nga, pag ang Biblia ay nagsasalita sa malalim na pananalita patungkol sa katayuan natin na mga tao, ito'y nagsasalita din doon sa malalim na kahahantungan ng tao. Diba? I remember si Edmond Dantes, ewan ko kung narinig na ninyo sa akin ito dati. Lenra, ba't ka pa nagbigay? Hindi pa ako tapos.
Joke lang. I remember Edmond Dantes in the middle of France. Meron doon na tinatawag tayong ayaw ko narinig ito ni Pastor Edwin, na si Edmond Dantes ay siya sa mga nakulong. Di ba? Nakulong siya sa isang bilangguan sa France, na kung saan sa France na ito, sa bilangguan na ito, na ito ay nasa gitna ng karagatan at wala kang lusutan, imposible na ikaw ay makatakas. And then eventually after 13 years, sa period of this year, meron nakilala si Edmond Dantes na kanyang kaibigan, if not mistaken, Raymond, ang kanyang pangalan, na nakilala niya ito, si Raymond, sa bilangguan. At the same time, ito na rin yung naging kanyang mentor doon sa bilangguan. At itong kaibigan niyang ito ay pilit na nagbabakasakali na makatakas sa bilangguan, subalit wala talaga siya. Wala siyang lusot, wala siyang paraan para makalabas. Subalit si Edmond Dantes ay nakagawa ng isang lusutan at the same time nakatakas siya after 14 years. Ang mga fans po, kilala nila ang place na ito. Kilala nila ang place na ito. Ano? Alam nila na pag ikay napunta doon, na bilanggo ka doon, ay wala ka ng kumbaga ikaw na yung mga taong papatayin na, ikaw na yung taong mamamatay na pag doon kay tinapon sa bilangguan na yon. Kung ang Biblia po ay nagsasalita sa malalim din na pananalita pagdating sa kahahantungan nating mga tao, siya rin ay nagsasalita sa kahahantungan mo kung ikaw ay wala doon sa sinasabi ng John 3:16 na gift. Kaya nga naniniwala ako, nasabi ni Pastor Edwin kanina, yung agape love na yun ay yung pag-ibig ng Panginoon. Subalit naniniwala rin ako doon sa isang pag-ibig ng Panginoon marahil na mahal niya, sige, i-consider natin na mahal niya ang world universally. Di ba? Universally, pasok natin na mahal ng Panginoon ang sanlibutan universally. But yung tinatawag nating special love, doon sa mga kaya nga, napaka-special natin eh. Alam niyo yun? Napaka-special ng pagtawag sa atin, ng pagpili sa atin. Na kung saan lahat ng nangyayari sa atin, inordained na ng Panginoon. Hindi ko makalimutan yung explanation ni Pastor Edwin na ginamit niya ang isa sa mga theologian natin, na walang isang dahon na nalalaglag sa kanyang puno nang hindi nalalaman ng Diyos. Maging yung mga lumilipad sa ating paligid ngayon, napatayin mo yung ilaw, magsindi ka ng flashlight, may mga lumilipad-lipad dyan na mga molecules. Kaya nga napakahalaga yung mga buhok natin sa ilong ay hindi binubunot. Hindi natin ginugunting dahil yun ang purpose nun para hindi pumasok sa loob yung mga alikabok. Walang isang alikabok dyan na dumampi sa iyong ilong, sa loob na pumasok sa iyong ilong na hindi nalalaman ng Panginoon. Maging yun, alam ng Panginoon. Imagine niyo yun kung gaano tayo ka-special sa ating Panginoon. And yet, ipasok ko ngayon doon sa pagbibigay. Maging sa pagbibigay pa, kailangan bang i-explain pa natin ito? Yaman na sinasabi natin ngayon ng pag-ibig ng Diyos ay ganito, ganito, ganito. Sa atin, narinig natin yung pananampalataya na binigay ng Panginoon sa atin through ng Panginoong Jesus sa atin. Di ba? So, dapat mas lalo na hindi tayo bumabase sa sinasabi na ng Old Testament na tayo magbigay ng 10%, malaki at written na kung tayo hindi rin nagbigay, tayo pakakasumpain. Di ba? Huwag naman ng ganon na humantong sa ganung pangkaisipan. Since na sinasabi natin ngayon yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay ganito. And then ang ibibigay mo sa kanyang pag-ibig, although na hindi niya kailangan ng ating mga salapi, hindi niya ito kailangan. Pero ang gusto makita ng Panginoon sa atin, na ito'y nakita niya na, naniwala ko, is yung pag-ibig natin sa Kanya. Kaya nga kahapon nabanggit ko yung about sa pananampalataya natin, yung faith natin, na kung tayo ay gumagawa ng isang bagay sa ating kapwa, alam natin na yun ay merong pag-ibig. Subalit wag nating kalilimutan yung pananampalataya, kaakibat ng pag-ibig na yon. Na sa malalim na kahulugan na sinasabi mo, kaya ako ito ginagawa dahil nananampalataya ako, kaya ako nagbibigay, nananampalataya ako sa Panginoong Jesus. Of course, you are not looking after the blessing. Na, di ba? Na kaya ka magbibigay ng isang pala dahil alam mo na bibigyan ka ng isang truck ng Panginoon. Hindi ka tumitingin sa ganon. Dahil ang tinitignan mo na ngayon, mahal mo ang gawain ng Panginoon eh. Mahal mo ang mga ginagamit ng Panginoon na kung saan ay katulad ng kuryente. Katulad ng yung pinost ni Pastor Edwin sa Arkham Group na isang church
na wala pa silang speaker, wala silang pader, wala silang aircon. Hindi katulad natin, napaka-blessed natin. Siyempre, kung hindi tayo mag-aircon dito sa lugar natin, siyempre, napaka-init naman. Di ba? So, ang sinasabi natin ngayon dito, mga kapatid, huwag tayong tumingin doon sa blessing o ikapo o maging sa mga giving nating ibinibigay sa Panginoon, higit sa lahat ng walang pag-ibig. Walang pag-ibig. Lagi niyo itong maririnig sa mga nagtuturo dito sa pagbibigay. Kaya nga sinasabi namin kay Pastor Jay, tsaka kay Pastor Joey, tila Pastor Alan, na wag na rin nating i-exhort ng gaano pa yung giving dahil wag na tanggalin na yung tithes, ganito. But, wala doon. Hindi tayo bumabase sa ganun. Ang sinasabi natin dito is dapat nalalaman natin yung basic principle ng pagbibigay. Kahit na hindi na ituro dito, sabi ni Pastor Edwin kanina, kahit na umalis na tayo dito, wala na sila, dapat yung maging sa pagbibigay, maging sa mga tumatayo dito, alam natin yung basic principle ng tamang pagbibigay. Amen? So tayong lahat ay tumayo at tayo manalangin sa mga ikapo o yung mga handog sa Panginoon. Ama naming Diyos, salamat po sa hapong ito. At kami po ay patuloy na nagpupuri at sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan na Ikaw, O Diyos, ay tapat, alam namin. At marami kang mga pangako sa amin, O Diyos. Yes, Amen. Subalit hindi kami, O Diyos, tumitingin na kung kami ay magbibigay, na sa aming mga ikapo ay kami be-bless mo, pagpapalain mo kami, mawawala ang aming mga sakit, hindi kami tatamaan ng COVID. Panginoon, alisin mo ito sa aming mga kaisipan, O Diyos. Baguhin mo ito, Panginoon, kung ito man ay aming naiisip. Bagkos, alalahanin namin, O Diyos, ang kahulugan ng tamang pagbibigay, maging yung tamang pakikinig sa preaching, Panginoon, sa mga nagtuturo dito while they are preaching, Panginoon. Ibigay mo sa amin ang malalim na kahulugan nito, na kung saan ay wag namin aksayahin ang mga pagkakataong ito, ang mga oras na ito na kami ay nagbibigay, na kami ay nakikinig, na kami ay nagpupuri sa iyong pangalan, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Maging sa mga naka-online, Panginoon, sa amin, na mga bago lang, na mga nakakinig ng iyong mensahe sa hapong ito. Panginoon, wag mo silang bigyan, O Diyos, muli ng kapanatagan, ng pagtulog, maliban na hindi kanila makilala ng lubos, O Diyos. Hayaan mo, O Diyos, na bigyan mo sila ng diin, ng kurot sa kanilang kaisipan at puso, na saliksikin kanila at kilalanin kanila, O Diyos, bilang tagapagligtas, Panginoon, ng kanilang buhay at huwag mapunta doon sa dagat-dagatang apoy, Panginoon, na iyong sinasabi sa iyong salita. Lord, salamat po muli at sa iyo po ang kapurihan, maging sa mga kapatid namin, Panginoon, na nagbigay at sa mga wala pang sahod, Panginoon, dalayan namin. We will not commanding you, Lord, na nabigay mo na ngayon ang kanilang sahod, Lord. But yung comfort na habang hinihintay yung kanilang sahod, Panginoon, yun ang ibigay mo sa kanila, O Diyos. Turuan mo sila na magpigil, na magtimpi, na maipanmanalangin ang kanilang employer na ang kanilang sahod ay ibigay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga material na mga bagay na ito upang maidaos ang iyong gawain, Panginoon. Salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So kung kayo po, mga kapatid, ay nais na magpasalamat, meron kayong nais i-announce, at in behalf of ICF family again, kami po ay nakikidalamhati doon sa family ni Ate Era, sa kanyang father ay pumanaw. At kung kayo po ay nais, ito ay request ko na rin bilang inyong mga kapatid sa pananampalataya. Kung nais ninyo na mag-abot ng personal or sa mag-asawang ito na nawalan ng kanilang mahal sa buhay, open po ang gawain para sa mga bagay na ito. At ito ay makakatulong sa kanilang financial din. At I believe yung mga ladies ay meron din kayong gagawin sa mga bagay na yan. Maging sa mga kalalakihan din, open ang pagtulong natin sa mga ganitong pagkakataon na tayo na may mga nawawalan ng